Breaking news. Matapos na atakehin ng Houthis ang Tel Aviv at Jerusalem gamit ang ballistic missile. Ngayon, inatake na naman ang northern part of Israel ng mga militanteng grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah. Pero sa isinagawang pag-atake ng Hezbollah, hindi lumampas ng 24 oras ay agad na gumanti ang puwersa ng Israel. Pinalipad agad ang kanilang mga fighter jets at sapul na sapul ang southern part of Lebanon na kung saan nanggaling ang naturang pang-aatake. Ito ang kauna-unahang airstrike ng Air Force sa capital city ng Lebanon na Beirut matapos ang kanilang ceasefire noong nakaraang taon, November. Pero mga kaibigan, marahil ay magugulat ka sa reaksyon ng gobyerno ng Lebanon sapagkat ang Lebanese Prime Minister na si Nawaf Salam nais papanagutin ang nagsagawa ng rocket strike sa Israel dahil ito raw ay magiging banta para sa people of Lebanon dahil alam nila na talagang maghihiganti ang IDF. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat sa ating mga subscribers, bashers, silent viewers at mga members? Ngayon ay March 30, 2025. Isa na namang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay ang pinakabagong bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng mga militanteng grupo sa Lebanon. Makikita sa videong ito na talagang napakatindi ng isinagawang airstrike. May mga gusali na gumuho. Ang bidyong ito ay kuha mismo ng Air Force ng Israel na kanilang ibinalita sa The Times of Israel. Makikita na maraming gusali ang gumuho at nagsanhi ito ng sunog. Alam ko na marami ang mga magdududa at nagdududa at nagsasabing walang katotohanan ang balitang iyan. Yan ay gawa-gawa lamang ng vlogger ng Usapang Banal. Pero upang patunayan ang ating sinasabi na hindi ito haka-haka o gawa-gawa lamang, narito ang ilan sa ating mga pruweba. Kinumpirma ang balitang ito ng AP or Associated Press, isa sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita sa USA. Ganon din ang sinasabi ng DC News Now, ang News Advocate, and of course, ang The Times of Israel. At ang pinakahuli sa lahat, ang ating mga kababayang Pilipino na nasa Lebanon. Marahil sila mismo ang magsasabi na talagang umatake ang Israel sa Beirut. Ang tanong, bakit nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Beirut? Gayong meron naman silang napagkasunduan na magkakaroon sila ng ceasefire. Ganito kasi mga kaibigan, Biyernes ng umaga, oras sa Israel, nagsagawa ng 2 rocket attack ang mga militanteng grupo sa Lebanon at tinarget nito ang northern Israel. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, 2 rocket ang ipinalipad papuntang Israel. Pero ayon mismo sa IDF, ang isang rocket ay successfully intercepted ng kanilang air defense system. Subalit ang isang rocket mga kaibigan ay hindi na nakarating sa teritoryo ng Israel. Kusa na lang itong nalaglag sa teritoryo ng Lebanon. Nagtakbuhan ang maraming mga Hudyo papuntang mga bomb shelters nang marinig ang malalakas na tunog ng sirena. Ayon sa ulat mga kaibigan, pinalampas ng Israel ang unang pag-atake ng Hezbollah sapagat buhat ng magkaroon ng ceasefire ang Israel at militanteng grupo sa Lebanon. Ito na ang pangalawang pag-atake ng mga militanteng grupong ito. Pero sa pangalawang pag-atake ng mga militanteng grupong ito, hindi na ito pinalampas ng puwersa ng Israel. Hindi lumipas ang 24 oras at nagsagawa ng airstrike sa Beirut. Ito ang unang beses nang magsagawa ang Israel ng matinding airstrike sa Beirut buhat nang magkaroon sila ng ceasefire. Wasak na wasak ang maraming lugar sa Beirut. Kitang-kita sa video mga kaibigan ang pagguho ng mga gusali at malalaking sunog na natamo bunsod ng airstrike ng Air Force ng Israel. Pero sa pag-ataking ito mga kaibigan, alam nyo ba na nagsalita ang kampo ng Hezbollah?
Hindi nila inamin ang naturang pag-atake. Wala raw silang kinalaman dito. Pero mga kaibigan, sa pag-atake ng mga militanteng grupong ito sa Israel, marami ang nagtaka, marami ang natuwa. Bakit? Sapagkat sa halip na kundinahin ng gobyerno ng Lebanon ang isinagawang airstrike ng Israel, nagbabala pa ang Prime Minister ng Lebanon at nangako na pagbabayarin ang mga militanteng grupo na umatake sa Israel. Ayon sa Prime Minister ng Lebanon, lubhang delikado ang ginawa ng mga militanteng grupong ito sapagkat alam nila na ang Israel ay hindi mananahimik at agad na magsasagawa ng paghiganti. At eto na nga, hindi nga lumipas ang 24 oras at agad na sumalakay ang puwersa ng Israel. Dagdag pa ng Prime Minister ng Lebanon, inilalagay daw sa panganib ang mga Lebanese people dahil sa pag-ataking ito. Pero ayon mga kaibigan, sa ulat ng The Times of Israel, dahil sa pag-iimbestiga ng kampo ng Israel, napag-alaman nila na walang ibang may kagagawa ng rocket attack na ito kundi Hezbollah na nakabase sa Beirut. Binigyang linaw naman ng kampo ng IDF ang kanilang ginawang pag-atake sa Beirut. Ayon sa kanila, kalkulado daw ang kanilang ginawang pag-atake sapagkat ang mga building na kanilang pinabagsak mga kaibigan, ito ay ginagamit ng Hezbollah upang maging command center at dito rin itinatago mga kaibigan ang kanilang mga drones at rockets. Dagdag pa ng Israel, ang naturang mga building ay pag-aari mismo ng Hezbollah Aerial Forces. Tinatawag itong Unit 127. Dagdag pa sa ulat ng The Times of Israel, sinabi ng IDF na hindi na raw katakataka sapagkat ito raw talaga ang taktika ng Hezbollah. Ang kanilang mga command center ay laging inilalagay sa gitna ng mga mataong lugar upang magsilbing human shields. At ayon sa Israel, bago raw sila magsagawa ng airstrike, ay nagpaalam na sila sa gobyerno ng Lebanon at nanawagan na sa mga sibilyan na lisanin ang naturang lugar at pagkatapos ng kanilang babala, nagsagawa na sila ng airstrike. Dagdag pa ng Israel, bago isagawa ang airstrike, meron pa silang mga warning shots, meron silang pinalipad na mga munitions upang magsilbing babala sa mga civilians na naturang lugar na lisanin na nga ito. Matapos ang ilang sandali, boom! Wasak ang lugar dahil sa airstrike ng Israel. Ayon naman mga kaibigan, sa kampo ng Hezbollah, tinawag naman itong blatant violation sa ceasefire agreement. Pero nagsalita naman ang kampo ng Amerika mga kaibigan. Ang Israel daw has the right to respond on any attack na gagawin ng mga militanteng grupo laban sa mga Israeli people. Kaya ayon sa US, wala raw ibang dapat gawin ang gobyerno ng Lebanon. Makipagkaibigan ito sa Israel at tulungan na disarmahan lahat ng mga militanteng grupo na nasa kanilang bansa. Nako, matinding gulo na naman ito mga kaibigan. Kumusta kayo ating mga mahal na kababayan na nasa Lebanon? Mag-iingat po kayo dahil sa sitwasyong ito tila nanunumbalik ang isang matinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. At ganun din sa ating mga kababayang nasa Israel. Mag-ingat po kayo palagi. At bago ko makalimutan, shout out nga pala sa ating isang kababayan na si Ana Marie Peralta na nasa Kibbutz, northern part of Israel. Nagpapa-shout out sa iyo ang iyong asawa. Sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat po kayo. Sa lahat ng ating mga OFWs all around the world, may God bless you at antabayanan lamang ang mga pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, Israel at ng Hamas. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!